Magtatanong po kung wala pang magtatanong na iba, Turan mo. unahan ko na po, kasi nga po iba yung ilang mahigit 2 buwan or 2 buwan, kung hindi man po mahigit na nawala po tayo. Sa naganap pong or sa ilang araw po na walang pag-aaral, na ganitong pag-aaral na ng ganitong, anong tawag nito, itong, lunduyan, nagkaroon naman po ako ng mga aralin din, na pinagkaloob po ng, puwang may kapal sa iba't ibang kaparaanan po. At, sa mga pag-aaral po na natutunan ko po, may mga katanungan po ako na, um, itatanong ko po dito po para maunawaan din po ng iba. Kumbaga sa pag-aaral, nag-research ng konti. Um, Ito po narinig ko po ito dun sa isang talaytayan din po or sa channeler na tinatawag po or channeling. May nahayag po dun na, may tinawag pong ano dun po na tinatawag na Angel of the Lord. Opo, ang Angel of the Lord po ba ay kaiba nung mga Arkangeles at Angheles? Sino po ang tinutukoy na Angel of the Lord? Ang Ay, age of mat of bigyan kita ng, katanungan sa'yo. Sa iyong pagkakaalam, ano ang age of love? yung akin pong narinig, kumbaga narinig ko po 'to, pinapakumpirma ko lang po. Ang sabi po ay 'di ba po na natuturo na po dito yung reincarnation. So, yung sabi po na, ah, ang angel of the Lord daw po ay yung pre-incarnation ni Jesus Christ bago pa po siya iniluwal as Jesus Christ. Parang yun po yung pagkakasabi. Ibig sabihin, hindi po siya binigyan ng pangalan kasi kung Arkangeles siya may pangalan daw po siya or kung mga anghel may mga pangalan din po yan. Pero ang pagkakahayag sa kanya sa banal na kasultan po ay Angel of the Lord lang. So parang first time kong narinig po yun, naku meron po ng ganito. At yung nga po nung in-explain na ang pagkaka-explain po na ay parang kumbaga sa reincarnation ay pre-incarnation daw po siya ng bugtong na anak na si Jesucristo. Kung tama po yun nung pagkakarinig ko. Ang age of the Lord is Lego, yung Jesus na tinatawag. Thank you po. Thank you po. Thank you. Kung kung inyo pong pamarapatin, bakit mo tinawag siyang Angel of the Lord? Sapagkat siya ang binigyan ng, um, siya ang binigyan ng hudyat ng buong may kapal na ibinaba siya sa lupa upang makilala nga ang pag-ibig ng dakilang lugar sa kapatagan ng lupa. Okey po. So totoo po pala yan paano, pre-incarnation ng, nung taong Jesucristo na tinatawag po. Salamat. Kaya ang age of the Lord nga na yan, siya ang kinatangan ng dakilang lugar upang ihayag ang mabuting balita ng kaligtasan. Hindi nga sabi nga ng higit na nakararami na nag-aaral o mga humahawak ng salita ng aklat ng buhay ay sinasabi nga nila, karamihan ng sinasabi ay um, sinagip kayo, inako ng bugtong na anak yung pagkukulang. So marami nga yan. The angel of the Lord bumaba sa lupa dahil ang bugtong na anak niya ang kanyang pinagkatiwalaan upang hayag ang banal na pag-ibig ng Ama sa lahat ng kanyang pinag. Salamat po. Thank you, thank you. Alam magaling niyo aking mga kapatid, marahil kasangkapan na aking ginagamit sa kalagitnaan. Natanong mo nga ng marahil sa kanyang pagkakaunawa, nung magtanong ang mga kapatiran doon sa isang bahay nila, kung saan siya madadako, kung saan siya makikira. O malayo siya sa inyo. Bakit kaya siya napalayo? Alam niyo ba ang kadahilanan?
At sa tagal ng araw na hindi kayo nagkaroon ng pakikipag-ugnayan, patuloy siyang nakikipag-ugnayan sa buong may kapal para sa inyo. Ano ang dahilan? Unang-una, sabi niya sa dakilang lumika, sabi niya, parang gusto ko pong lumayo sa kanila. Bakit? Siya gustong lumayo sa inyo? Sapagkat gusto niyang matuto kayong tumayo sa inyong pananalig at pananampalataya. Matuto kayong bigyan niyo ang inyong kabuuan ng tamang desisyon at disposisyon sa pamamagitan ng inyong pananampalataya. Hindi niya nais niya lagi ang mabigat ang kanyang loob sapagkat parang ang pakiramdam niya, siya ang pinipraise niyo na ayaw niya. Sabihin ko na sa inyo na masakit na salita, namumubisa sa ganong bagay na para bang ang sakit-sakit sa kanya. At sabi nga sa inyo, nagtatanong din siya. Sabi niya, totoo po ba ako ay fallen? Totoo po ba na ako ay fallen? Alam niyo yun, ano ba yun? Ano yung Fallen kadugtong? angel po. Tinatanong niya. Pinakita sa kanya ang mga hudyat. Pinakilala sa kanya ang mga bagay na kanyang pinagdaanan. Pinakilala sa kanya ang mga bagay-bagay na nanunood sa kanyang kapal. Hindi ko ibig kayo na magkaroon ng panaghiling at ayaw niya rin yan. Siya nga ay nahulog mula sa kalamdahan dahil sa kanyang katigasan. Dahil yung gusto niyang gawin, kumbaga may restricted yung dapat gawin. Kayo mag-aaral, dapat mag-aaral lang kayo, pero iba ang gagawin niya. Kasi sabi niya, alam ko na yan, dito na lang ako. Susunod naman, alam ko na yan, dito lang ako. Lalabas lang siya, mag-iikot lang siya. Kaya, binigyan siya ng pagkakataon na hanapin niya yung sarili niya. Kaya mga bagay niya. Kaya doon, marami siya ngayon natutuklasan sa sarili niya na totoo po ata. Parang totoo po ata. Marami siya pa rin ata. Marami pa rin siyang question mark sa kanyang sarili. Na nakikita, narinig, at yung mga magaganap. Kaya nga, sabi nga niya sa sarili niya, at sabi tinatanong niya, paano po ba ako makakapag-ugnayan sa mga talikhala or mga wika nila sapagkat ako po ay Pilipino lang. Hindi po ako nakakaintindi na mga dialogo nila o dialect nila, hindi po naiintindihan. Paano po ako makikipag-ugnayan? Darating ang araw na yan, ay makikipag-ugnayan siya. Ipakikilala niya ang salita ng Japan. At yan marahil, kung inyong bubuklatin, total may siyansya na kayo, tingnan ninyo ang mga nangangaral. Tingnan nyo ang mga nangangaral at winigwigan nila. Kung mo ang mga namumuno ng mga laksa-laksang mag-aaral, laksa-laksa ang kanilang mag-aaral, ay nagsasalita na magkakakiramdam natin ay magkakaroon ng isang buka ng iisang pananampalataya at iisang reliyon lang. Tingnan ninyo yan. Sapagkat winika sa inyo ay pagkakaisahin lang ang isang salita ng pagpapal. Upang ang lahat ay sasalain ang ayaw tuminag sa kanyang pagkakalimok o pagkakalikmo ay hayaan lang siya sa kanyang kinalagyan. Pero kung
siya ay didinig at susunod sa mga tagubilin at paalala ng may kapal at sinasanagganap ang mabuting balita ay aaho ng kanyang kalagayan sa babalik sa buong may kapal. Nakita niya rin ang mga bagay-bagay na nagaganap sa daang panahon. Kaya nalulungkot siya at nagdadalanghan na hindi maunawaan ng mga kapwa-tao ninyo na bakit sila naging ganoon ang pag-ugali. Nawa magkaroon sila ng pagkamulan na hindi dapat tinagawin ang mga bagay nito. So, patulad ng halimbawa ay pakikipagdigmaan sa bayan. Ganun din pagkakamkam ng yaman at kung anong kapangyarihan. Dapat hindi ito nagaganap. Ganun din ang pagkasira ng kalikasan. Dapat hindi ito naganap. Ang mga bagay na ito ay inudyap din sa inyo na magkakaroon ito ng kahangganan. Kaya ang lahat ng naluluklok sa kanilang kinalalagyan o sabihin natin ng mga namumuno tumitindig din sa palatindigan ay bibigyan ng hangganan. Upang magkaroon na ng kapanatagan ang sandaigdigan na ibinigay sa inyo ng pagpapan. Marahil sabi nga ng kapatid ninyo na nakipag-ugnayan siya na ang sabi nga niya, Lord, totoo po pala na yung mga kapatid namin sa ligid nasa kalawakan, nasa ilalim ng karagatan, nasa ilalim ng lupa. Lahat po, nagpapahayag na sila. Totoo po pala yun. Pero, iyaanahin natin na sa inyo. Ibinahahatid na sa inyo na lahat ng nilalang ng dakilang ka sa iba sa buong sandaigdigan ay hayag na kayo'y makipagtibig at hinahanap nila ang liwanag na nagmumula sa buong bayan. Sapagkat yan ay magagaling sa inyong mga puhunan at yan katulad ng buktong na anak na hinanap ng mga tatlong mango na hinanap nila ang bituin yung tala kung nasaan ang buktong na anak ng Diyos. Kung saan nadako. Naintindihan niyo yun? Ngayon, meron pa kayong katanungan sa kalagitnaan para mabigyan ng buhay ang mga bagay dito. Kung wala pa po, magtatanong po ulit. Meron. Gawin lang. Pwede po bang malaman kung kumusta po yung aming yung pangalawa, kung paano po ang kanyang nagiging kalagayan na po ngayon. Inaano na po namin, mula nung nagkaroon siya ng seizure nung mga ilang araw, yung mga kailangang mga check-up ay pinagawa na po. So far sa kasulayan naman po, medyo may binigay namin medisina po ba na kumbaga sa science na aspeto. Mayroon siyang may pinapagawa, kumbaga nagme-medication po siya ngayon. So yun lang po, kumusta po namin kung kumusta po siya, kung natatanggap niya nga po yung pagpapalakas o yung pagpapabigay ng kaliwanagan sa iyong kabuuan. Salamat po. Nagkakaroon na siya ng pangunawa sa bagay na tugtungan ninyo sa paanong paraan. Kapag siya ay nahihintay at kayo'y nandiyan kayong dalawa, ilapat ninyo ang inyong mga palad sa kanyang habang siya nahihintay. Kumbaga, ang magnetic ng inyong kabuuan sa pagpagitan ng inyong pananampalataya at pananalig, iatak nyo lang sa kanyang pupunan na magkaroon siya ng kaliwanagan at
mapalis ang kanyang dinaramdam. Ang kagalingan ay magaganap sa kanya at makikita ninyo kanyang pagbabago. Kaya patuloy nyo itong gagampanan kapag kayo na yan, kayong dalawang magkapiglas. Kumbaga sa ano nyo ay mas malakas ang kuryente. Salamat po. Unawaan nyo na? Ito si Indira, umiiyak. Umiiyak po. So, natatakot po. Takot ng konti. May konting takot. Medyo hindi naman po sabing hindi natakot pero binibigyan ko rin po ng kalakasan kasi medyo mas mahina yata ito sa akin dito eh. Joke lang, joke. Basta gawin nyo yan. Kumbaga sa Opo. kasi ang mga ganyan sa siyensya, minsan nilalagyan niya ng mga aparato. Diba? Kayo naman ang aparato siya. Sa pamagitan ng paglalapat ninyo, kahit hindi nakalapat, nakaganyan lang sa kanyang pupunan. Yung energy ninyo na nagmumula sa kanya, dadapo yan, papunta sa buo ng kabuuan ng inyong. Ikalawa, ay magkakaroon, matitiyak nyo, at sigurado, sabi nyo, sigurado, magaling na siya. Gawin niyo yan. Kasi kumbaga sa halimbawa natin, sa isang baterya, lalo kayo may sasakyan, iba pag minsan nilalagay nyo na para umandar, magkaroon ng power yung isang baterya. Diba? Nilalagay nyo ng power siya para umandar. Ganun yan. Bibigyan nyo siya ng power. Para makikita niya magkakaroon ng kagalingan. Ikalawa. Salamat po. Babalik daw po ba sa school? Makakabalik yan sa school. Okay. Siya mismo magsasabi sa inyo. Ay, salamat po. Eh, itong isa, kailangan din i-power tita eh. Joke lang, joke. Huwag kang magkaroon ng pangamba at gawin mo lang yung dapat mong gawin. Huwag ka rin sabihin na natin huwag kayong mangamba, huwag kayong mag-alala. Kundi magtulong kayo, kumbaga full power support sa kanya. At second, yung family bonding. Kung paano kayo, halimbawa naglalaro kayo ng volleyball, naglalaro kayo ng volleyball, or naglalaro kayo ng Scrabble, kung anong bagay na yung bonding ninyo. Pasyal, okay, tawanan, magbibigay siya ng energy sa kanyang katawan. Mabibigyan siya ng energy. Okay na? Intindihan nyo? Okay po, okay na, okay po. Thank you po. Salamat po sa inyo. Ay, dalawa lang ba nandiyan dyan sa loob? Yung itong isa lumalayo pag may ganito. Si Susyo. Sorry, narinig daw ako. Ay, nag-study. Kunwari, nag-study. Joke lang, nag-study. Yung isa naman po, naglalaro sa baba. Doon sa baba. Kaya kami lang po ang present. Magbe-birthday na po pala yung isa. Oo nga, malapit ang Oo, birthday. yung pangalawa po. Sa 10. 10, opo, 10. 10. Ilang taon na? 15. 15. Si Shu. Ilang taon naman si Shu? 16 na po yun. 16 po. 15. 10? 16 po, 16 tita. Magkasunod ba sila? Opo. Opo. Oh. Si Sichel 10. Sa 10 siya, di ba? Si Susyo sa July 12 po, pero magkasama sa edad. 16 na po yun. Okay. Kung wala pa po magtatanong po ulit. Marami akong baon, wala pa akong pinaon kasi 2 buwan pa tayong nagkita. Tensya na po kasi kaalaman din po ng lahat, hindi lang po kumbaga sa akin, kundi yung sabi nga po ninyo, ma-share po sa lahat at ma-share din po sa iba pa. Ito po, tanong ko po,
Ah, sino po ang Juda? Tinatawag po. Sa iyong pagkakaalam, ano ang Juda? Yung narinig ko po actually pinapakinggan ko po siya ngayon kasi magaganda po yung mga sinasabi. Sila po ba ang mahigit or kumulang 350,000 angels daw po? Parang grupo ng mga angels. Oh, 350,000? ilan? 350,000 parang collective po, parang gano'n. Collective tapos, nagsasalita pero parang isa sila. Parang pinag-iisa po, parang gano'n. Ang tawag po nila ay Juda, sila yung Juda. Juda yata yung gano'n, Juda Angels ba yun? Ang isang bagay yan na isang samahan ng isang mag-aaral. Mga Katulad, angels po. katulad ninyo na nagkakaroon ng samahan ay isang salita na kanilang pinananaligan at panalanginan ang Juda. Juda ba o Buddha? Juda po, ano daw po sila, parang sila yung servant ni A.A. Michael. Yan na isang samahan yan. Opo. Ah, sa samahan na yan ay naigagawa nila yung praising, sabi nga natin, ang karamihan ng pakikipag-ugnayan nila yung panganta. O parang gano'n nga po, parang gano'n po. Magandang pakinggan. Pangantaan silang makipag-ugnayan sa buhay. Yan ang kanilang pakikipag-ugnayan sa dakilang. So, grupo po sila tita, Maestro Pano, grupo ng maraming mga ang angels po sila po ano, na grupo? Or halo-halo po? Naunin yan. Tao rin po sila. Pero yung parang estado nila is ano na, yung parang angelic beings, parang gano'n pa, no? Hindi na yung katulad ng sa amin na nasa laman pa. Opo. Kumbaga, kung tama po yung tamang pagkakaunawa ko po, nasa tinatawag na 5th dimension po sila. Yun ang kanilang kabuuan sa kanilang pag-aaral ay nandun pa sila. Okay. Speaking po yung mga dimensions, kung okay lang pong pag-usapan po rin ano. Narinig ko po at na ano po, na ang dimension na sinasabi ay nasa more or less 13 dimensions lang po. Yung 13 daw po yung panghuli. Pinakapanghuling dimension ng bawat isang kabuuan. Ibig sabihin 'pag nare-reincarnate po yung isang tao katulad po natin po, namin, mga kapatid sayag, nasa 3D po kami na tinatawag, tama po ba? Yung 3D yung ibig sabihin yung may sense of, ano yun? Sense of touch, smell, ears, eyes, and then yung taste, is 3D po, tama po ba, no? Tapos may paakyat siya, paakyat, tumataas. Yung pagkakasabi po ay naulingan ko po hanggang 13D. Yung 13D yun na po yung kabuuan na, yung oneness na. Yan yung void na sinasabi, yung sa English tatawag na hindi yung the all, the all, parang ano, yung isa, yung wala pero iisa. Opo. Na ibang mga kapatid na mga wala sa ganito hayag ay nasa iba't ibang mga dimensions pa, no? Tama po ba? Mm. Opo. Kaya sabi nga, ang mga kapatid ninyo na nasa, sabi nga natin na nasa digit pa, yun ay mga ibang mundo pa ang ginagalawan nila. Kapag patuloy silang nakikipag-ugnayan sa katulad ng aralin na ganito, patuloy silang nakikipag-ugnayan at nagkakaroon sila ng pagbabago sa kanilang kabuuan hanggang sa mailabas sila hanggang maisinang isang muli. Yan yung Umakyat hanggang sa maging hanggang sa maisilang ulit siya. Aakyat sila hanggang sa maisilang sila. Yung sinasabi mo 13 dimension, yung 13 dimension ay nandun sa kalangitan. yun na po yung kabuuan, yung estado ng ano, ng dakilang pong may
kapal po yung kaisahan ng bawat isa. Tama po ba? Okey po. Thank you po. So, sino pang makikipag-una niya? Kapatid na Antonio. Nagluluto ba si kapatid na Antonio? Sister Ruby, baka gusto mo makipag-talastasan sa kaligtaan. O Lydia, Naka-off po si Sister Ruby sasalita. Ako po hindi po. Tama. Nakakayaman pong itanong. Kasi po yung isa po namin kasamahan sa foundation, ang ano po niya is, ano daw po siya ni Kibuloy. Yun po yung lagi niyang nilaano lang. Tapos ang sabi niya po, si Kibuloy daw po is umakyat na sa langit. At saka daw po, si Kibuloy daw po yung sinasabing anak ng Diyos. Hindi ko nga po maano sa kanya kung ano ano po kami, nagkwentuhan po kami, yung tungkol po dun sa, tulad ng sinabi ni Sister Lydia na, yung ika po, ang sabi niya sa ika po is, yung 10% ng pinaghirapan nila yung pag nagtatrabaho sila, yung 10% yun is daw ay inaalay nila sa simbahan nila. Sabi ko naman sa kanya, ang sa amin na pagkakaunawa namin sa ika po, katulad nga nun, kung ano yung mga bagay na natututunan namin, na ibinabahagi namin sa kapwa namin, sabi ko, yun yung ika po. Pero marami po siyang ano na talagang solid po yung paniniwala niya doon sa Kibuloy. Kaya rin po minsan nagtatanong ako, sino po ba yung Kibuloy? Sabi niya po yun daw po ang tunay na anak ng Diyos. Yung, yun lang po yung gusto ko itanong sana. yan ang tinatawag ninyo. Maraming ministry na nagtindig at nagtatayo pa rin. Marami ang iba't ibang sekta na ang winikanga nila, karamihan ang sinasabi, ay kami ay pinagpala ng may kapal, kami ang maliligtas o ano pang bagay na yan. Lagi pong ganun. Ganon din sa inyo. Sabi nga ng karamihan sa inyo, kayo ay pinagpala ng may kapal. Oo, lahat kayo ay pinagpala ng may kapal sapagkat hindi ipapanaw ng dakilang ama ang kanyang buktong na anak kung hindi niya kayo pinagpala, kung hindi niya kayo minamahal at hindi niyo pinagpala. So, pinagpala kayo. Ngayon, kung sinasabi ninyo na marami na mga sekta o yung mga ganyan na sinasabi nila na ako ang anak ng Diyos, ako ang maaari lang makapagpaligtas sa inyo. Ito ay mga bunaan. Ito ang tinatawag ninyo bulaan propeta. At sa mga bagay na yan, ang lahat ng sabi niya sa inyo, lahat ng tumitindig sa palatindigan, ito ay nagaganap na sa inyong lahat. Hindi lang sa inyong paaralan, kundi sa lahat sa buong daigdig. Lahat ng bulaang propeta, ihahayag ang kabuuan. Ipakikita ang kanilang tunay na katauhan. Sapagkat hindi kayo makakapagtago sa dakilang lupa ng inyong kalagayan at buhay. Kung matagal niyang sabihin sa magandang o hindi magandang pananalita, kung sa tagal ng kanyang panghihirap ng ikabuo na wika, at sa tagal din ng kanyang pangit na pananalita, panliling lang sa kanyang kapwa-tao, ito na ang huling hangganan. Wika'y
ipakikilala pa ang kanyang katauhan kung sino ka, ano ka, at ikaw ba'y talagang anak ng Diyos. Maaari niyo sabihin na kayo anak ng Diyos, oo, kayo anak ng Diyos. Kapag kayo ay nagsasalita ng mabuting balita, yung gawain ng kabutihan, yung matapat na paglilingkuran, anak kayo ng Diyos. Ibig sabihin, sinasarili niya lang na siya ang anak ng Diyos. Kayong lahat na mananampalataya ay anak ng Diyos. Kung siya'y tumindig na at sinabi niya, o sino man nagsabi na ako ay anak ng Diyos, ako lang. At ginamit niya ang ikaw. Tignan niyo ang kaurian kung sino siya. Sapagat nang ipulaos ng dakilang ama ang kanyang puntong na anak, nakayapak siya ng maglakad sa lupa. At nang bigyan siya ng pangyapak, sabi niya, wika niya, huwag kayong magdala ng inyong yapakan. Hindi mga puslo sa inyong paglalakbay, sapagat ako ang magbibigay sa inyo ng mga pangyapak at puslo ng inyong lalagyan. Nakatala yan sa banal na kasulatan. Di ba nga? Ulatin ninyo. Nakatala yan. Kaya nga, ang tunay na anak ng Diyos na binigyan ay matatakot marahil kayo. Ang kapighatian, ang sakripisyo, ang hirap, at karanasan na kanyang daranasin. Siya ang anak ng Diyos. Sapagat binata niya ang hirap na yan. Binata niya ang mga bagay na paghihirap o kapighatian o anumang bagay na binata niya na hindi siya nanubad sa buhay. Wala pa. May kasangkapan ko, hindi pa. Kaya lang meron kayong mga tungkulin na dapat nyo isaganap. Kung ano ang binigay sa inyo ng mabuting balita, kung paano nyo ito ibabahagi, kung paano nyo ito isasabuhay, naroon ang buong may kapal sa inyong kalagayan. Naunawaan nyo kaya? Mamumulat din yan. Kaya yung kung ano ang naibahagi mo sa kanila, katulad ng ikaw, na yung ikaw po, kung ano pinaliwanag mo ba sa kanila ang kahulugan ng iyong pagkakaunawa. At pinilit din niya na hindi ang ikaw po yung 10% ng iyong pinaghirapan. Kayo, ang 10% ng iyong pinaghirapan, katulad ng inyong pakikipag-ugnayan. Sinakripisyo niyo ang dapat ilang oras na gagawin ninyo, may gagawin kayo. Sinakripisyo niyo yung oras na yan para makinig. At nang natutunan niyo, natanggap niyo ang mabuting balita. Ito naman ang isi-share yung ikapo. Sapagat punong puspos na kayo ng biyaya, ng spiritual. Yung mga pangaral ay puspos kayo. Ngayon, ibabahagi niyo naman yung 10% na inyong natutunan sa inyong kapwa, ipapaliwanag niyo. Yun yan. Hindi sa pananalapi, hindi sa yaman na dapat bigyan niyo ako, bigyan niyo siya ng 10% ng inyong yaman. Ang yaman niyo, yung pangaral. Ganun po sa kanila. Ang ganda nga po ng ano namin eh. Yung parang yung sagutan namin, yung pagpapaliwanagan namin. Kasi yung sabi ko sa kanya, tayo, sabi kong ganun, since meron tayong kanya-kanyang pinaniniwalaan, yung ating ano, yung relihiyon natin. Sabi ko sa akin, sabi kong ganun sa kanya, bawat isa sa atin, kailangan irespeto ang bawat isa. Kung ikaw naniniwala ka sa pinagsasampalatayahan mo, kung sa kay Kibuloy, irerespeto kita. Kung paano irespeto mo rin
na naniniwala ako sa katulad ng pinag-aaralan namin, gano'n, sa pagiging ano. Sabi ko, sa amin naman kako, hindi naman ano ka kung Katoliko ka, Protestante o ano, ang ganda. Masarap po palang mag-gano'n ng gano'n na yung parang yung pagpapahayag ng ano, sabi ko, ang sarap palang mag-ano, pero bandang huli, nagtatawanan kami. Kasi sabi po dito yung may-ari, Christian po, sabi niya, Ruby, sabi niya gano'n, magugunaw na ang mundo, sabi niya gano'n, magpabautismo ka na sa Christian. Sabi ko, bakit po? Sabi ko gano'n, sabi niya, para maligtas ka. Yun lagi yung sinasabi, sabi ko gano'n. Bakit kailangan ko magpabautismo? Nabautismohan na ako. Kaya po yun sa matanda, yun sa may-ari, hindi ko na lang po siya pinapansin. Pero po kami ni Rose, ang ganda po ng talakayan namin eh. Yun yung pinapaliwanag niya sa kanya. Tapos, pagkatapos niya, ako naman ibinibigay ko naman yung sabi ko, sabi niya ganun. Sabi niya, alam mo ba, Ruby? Sabi niya, ano, yung mahal tayo ng Diyos. Ako, sabi niya ganun. Wala nga akong kapera-pera. Tapos, nakapulot ako ng pera. Sabi ko, ay, ganyan din yung nangyari sa akin eh. Sabi ko, wala akong kapera-pera. Tapos, parang may nagsabi sa akin na binubulong na, kunin mo yung aklat. Kinuha ko po yung aklat. Nung pagbukas ko, bigla po lumipad yung 500 na gano'n. Pero po, sa totoo lang, wala po akong inilagay, wala po akong inilagay na 500. Kasi nga po, pero po, parang tinuro niya pa sa akin na kunin mo siya. Tapos nung pagbuklat ko po talaga, lumipad siya. Sabi ko ganun, kaya nagkakaroon kami ng ano na, uy, ako rin, sabi kong ganun. Kasi binigay din yung itinuro rin sa akin. Tapos nagkaroon din ako ng biyaya na hindi ko alam. Pati nga rin sa kanila daw po, merong hanggang October 12 na lang daw po, yung huling bautismo. Sabi ko, sabi ko gano'n. May huling araw pala ng tinakda sa pagbabautismo. Yung daw mga hindi mababautismohan is hindi na maliligtas. Natatawa po ako dahil sabi ko, para palang dun sa peanut, nagpaghiling ako. Sabi niya, ate, hanggang 20 lang yung pagpaghiling ng peanut dahil paglagpas nun ng 20, puro puto bumbong na nagtawanan. Sabi ko, pareho pala tayong merong deadline. Pero po masaya, masarap po na yung naibabahagi mo yung yung unti-unti na po sa akin nagkakaroon po ako ng tsaka yung pong masaya na para pong malakas ang loob mo. Siguro po, hindi kami. Meron pong may basbas po. Pero masaya po, masaya. Papasalamat po ako kasi nagiging bahagi po ako kahit konti ng mga bagay na yun. Salamat po. Bakit konti? Di ba marami yun? Marami po. Ang tulad nga ng sinabi, kung inyong babaybayin yung tinapay na binigay sa kalagitnaan, ito ay nagmula sa kaitaasan. Hindi ito tinalagan niyo. Kundi yan kaya ibinubuklat sa inyo para makita ninyo. At kung paano ibinigay sa inyo ang pasimula at bago buklatin ang ng banal na salita. So, doon nyo pakikipag-unayan, doon nyo makikita ang lahat ng salita na yan ay hindi galing sa tao ito, kundi inahatid sa kanya patungo sa iluhan, kasama rin sa kanya. Kaya patuloy gawin ang nararapat na ikabubuti ng inyong kabuuan at ikabubuti ng inyong kapwa sa pamagitan ng pagbabahagi ng tinapay na walang Saka po para pong pag may salamuha akong ibang tao na nakakatabi ko lang, para pong merong bagay na gusto kong mag-open para merong yung tulad sa jeep, may nakasabi ako, na parang yung paglapit ko sa kanya is nagre-response naman siya, kaya nagkakaroon ng interaction sabi ko,
uy, ganito pala 'to. Sabi ko, masaya kasi yung mga, gusto kong kausapin is sumasagot naman po. Sumasagot po sila. Salamat. Nakakatuwa po. Tuloy nyo lang ang kampanya. Tulad yan namin sa inyo, ibahagi ninyo, ipamahagi ninyo ang inyong mga natutunan nang mayroong matapat na paglilingkuran. Banal na gawain, matapat na paglilingkuran. Yan ang lagi na inyong ibinibigay sa inyo. Smart marami nagbabahagi ng kanilang kaalaman at karunungan. Yung nga sinasabi na nila ng karamihan na kami lang ang maliligtas at marong sinasabi nyo nga may deadline ng pagbabautismo. Ibig mo sabihin, mapupugnaw na ba ang daigdig? Hindi na kayo mapaspasan? Kawawa naman yung mga isinilang pa na. Yun ang sabi ko naman po sa kanya, ang pagkakaalam ko, sabi ng nanay no, hangga't merong isinisilang na tao, sabi ko, hindi daw gugunawin ng mundo. Sabi niya, magugunaw ng mundo. Sabi niya, tawa ako eh. Sabi ko, wala naman pong pwedeng magsabi at magtakda na magugunaw na yung mundo. Kung magugunaw na, wala nakakalang kahit sino. Ate Ruby, Baka dinadako ka doon ng Diyos para meron kang mabago doon sa lugar na yun. Maaaring ikaw ay maging isang bahagi ng dapat nilang maunawaan na kung ano ang dapat nilang malaman. Ikaw ba ay nabahagi doon o napunta ka roon o nakiisa ka lang? saan po? Doon sa sinasabi mo. Ay, Oo, hindi. nakikwentuhan lang kayo. Conversation Share lang. lang. Ang Oo. ibig Baka sabihin, ikaw isa ka ba paliwanag mo ng gusto eh. Kung hindi man marami, kung siya lang, paliwanag mo ng maganda. Di Pero, ba? Para maunawaan niya at ng mga kasama niya at magkaroon din ng unawa, relay ba? At hindi kasi naintindihan ng buhay eh. Kaya ganun. Ang isang tao na naghahanap ng kasagutan, hindi sa ganyang bagay. Sasama ka sa isang lugar, tapos ibahin yung diwa mo, yung alam mo, para mahikayat ka nila at maging miyembro ka nila. At yung pagkaka-miyembro mo, yung napaliwanag ka po, ibahagi mo yung nakita mo. Kasi karamihan ganyan sa simbahan. Alam niyo kung bakit? Mawawalan sila ng hanap buhay. Hindi sila makapagpatayo ng malalaking gusali. At yung kita nilang may porsyento mawawala. Pero kasalanan sa Diyos yun eh. Magbibigay ka ng pera na katakot-takot ng pera ang Diyos. Marami siyang bagay na may bibigay sa tao. Hindi. Bibigyan mo ang Diyos ng ikapo. Yung bahagi ng pinaghirapan mo. Bahagi mo yung pinaghirapan mo. Maaari pa doon sa mga mahirap, mas maganda pa. Hindi mo maibabahagi yung, di ba? Bahagi mo yung sa mayayaman na, ay maghihirap ka. Di ba? Yung bahagi ng kita mo, ibagay mo sa mga anak mo o kaya sa mga kaibigan mo. Hindi ito sa malaking nakita ng isang gusali na nakapagpatayo ng gusali, nakakabili ng sasakyan. Parang sa Parang mali. iglesia. Parang hindi sa Diyos. Parang nila. hindi sa Diyos yung alay nila eh. Lang sila, nagpipreach lang sila para magkaroon sila ng kita. Ganyan ang karamihan. Kahit sa online, sa Facebook, ganyan para lang sila kumita. Ginagawa nilang kasangkapan ng Diyos para lang sila kumita. Hindi, mali yun. Hindi nila nababatid kung anong kapangyarihan ng Diyos sa ginagawa nila. Kasi babalik din sa kanila yun. Alam niyo po, sa ngayon ng ating katuruan diyan sa perpekto, alam niyo ba Ate Glo, yung mga namumuno doon o yung
yung presidente namatay na. Yung tumatay sa palintigan namatay na. Ang dami na pong namatay doon dahil hindi totoo yung mga sinasabi nila, winiwika nila. Nagkukunwari sila. Kaya asa na ang katuruan nila, wala, nauubos. Matay na din. Marami na. Marami. Sa lahat ng sangay natin, sa mga tungkol sa spiritual, marami na pong namamatay na nagpapanggap na sila ay sinasaniban o ano pa man ang wika na dapat na na sinasabi nila sa mga tao, marami na. Kaya hindi natutulog ang Diyos. Alam ng Diyos kung sino yung nagsasabi ng hindi totoo at ang nagsasabi ng totoo. Kaya mag-aral tayo na mag-aral para matutunan natin kung ano ang nararapat sa ating mga kapatid na gawin. Maraming po salamat. Bahagi lang po yun. Ganon din sa, hindi lang naman sa bansa ninyo, sa bayan ninyo, kundi sa buong daigdig. Kasi pinapakita na yan kung sino sila, ano sila. Kung makikita nyo, kasi nasa siyensya na kayo, mabubuklat ninyo lahat ng nangangaral, sinabi nga siya, lahat ng nangangaral, tumitindig sa panantindigan, ay pinakikita na ng yung katauhan ng kanilang kabuuan. Maging ang mga namumuno ninyo, mga tawagin ninyo, mga presidente o mga namumuno ninyo hanggang sa ibaba, pinapakita rin at ipakikita rin kung ano ang kabuuan nila. Sapagkat panahon na ng paglilitis. Marami ang mananaghoy kung hindi sila babalik sa buong may kapal at babaguhin ang kanilang kabuuan. Maraming mawawala. Sinasabi madalas huwag maiwan sa gitna ng Hades. Ano ba ang Hades na pagkakaalam ninyo? Kayo na magsaliksik kung anong Hades niyan. Para malaman nyo kung anong kahulugan ng Hades na sinasabi. Na huwag maiwan kayo sa gitna ng Hades. Yan ay Kanya po isa pa po para naisip, pumasok lang po sa isip ko. Kanya po si kapatid na Velarde. Kung nakikita nyo, hindi na po siya makalakad. Kasa na yung yaman niya. Yung ika po na ibinibigay sa kanya. At hindi po si kay Boloy. Sinabi na ng Ate Ruby, siya ang Diyos. Asa na siya ngayon? Kulong. Asa na yung pag-aari niya? Baka kunin pa ng gobyerno yung pag-aari niya. Yung ibig ko po sabihin, ang tumatayo na hindi malilihim sa Diyos na ang sinasabi nila ay totoo o hindi. Sapagkat merong panahon na babatid nila at malalaman nila na ang kanilang ginagawa ay may kamalian. Mababatid nila. Sapagkat maraming bulaan mga nagwiwika ng salita ng Diyos para lang magkaroon sila ng hanap buhay sa sarili nila. Sinasangkalan ang Panginoong Hesus. Ang Panginoon para lang magkaroon sila ng pera. Hindi karapat-dapat ng ganung mga bagay. Lalo na sa Facebook, ang daming nagsasalita ng walang katotohanan. Kung ano-ano yung mga sinasabi nila na hindi naman nila nababatid o hindi nila alam kung saan nanggagaling yung sinasabi nila. Hindi sa banal na espiritu na winiwika yung kabanalan. Hindi. Sa sarili lang nila. Sapagkat ang demonyo ay mapagkunwari, sinungaling. Lahat ng bagay ay nasa kanya na. Gagamitin niya isang tao para lang siya sumikat. Yung sarili ng isang tao na malinis, pag kinubabawan, pinatungan ng isang masamang espiritu, ay masama na rin ang sinasabi niya. Alam niyo naman po, sa ganitong bagay na spiritual, lalo-lalo na pagka ang isang tao nasaniban, iba na ang uri ng isang tao. Iba na ang nararamdaman niya. Iba na ang kanyang pakiramdam.
kahit sino sa atin, pag wala kang control o wala kang vibration ng malakas na labanan nito, matatalo ka. Lalo na sa atin, nag-aaral ng buhay, katotohanan, spiritual na buhay. Maraming tayong kalaban na hindi natin nakikita sa paligiran. Kaya huwag tayong pasakop sa mga ganitong mga bagay. Sa karanasan ko, aking mga kapatid, marami na siyang, pasensya na po sa salita kasi pagka sinabi ko sa ibang tao, hindi maniniwala kung saan nanggaling yung aking paunamaan at kalaman. Marami ng taong siya'y pinagaling sa pamagitan ng pangalan niya, napakapangyarihan ng pangalan niya na hindi nababatid ng ibang tao. Walang nakakaalam. Yung mga nakirinig natin o nakikita natin at naunawa natin, yung mga salita ng pangalan ng Diyos Ama ay iba. Iyan ang sikreto ng banal na espiritu na merong kapangyarihan ang banal na espiritu na hindi niya ipinapayag sa ibang tao sa nakakaalam, lalong-lalo na sa mga nagpapahayag ng salita ng Diyos. Walang malilihim sa Diyos, sapagkat kung ikaw ay mapagkunwari, merong panahon na babayaran mo ang mga sinasabi mo at makikita mo kung sino yung nasa harapan mo, kung ang Diyos o ang Satanas na pinapanigan mo. Yan na mapatunayan ng isang taong lumiban na. Ay yung tinatawag ng ating kapatid na Ate Glo, ang hadis ng buhay na kung napakahirap. Marami po tayong lihim na hindi nalalaman, lalong-lalo na sa spiritual na buhay. Marami tayong hindi nakikita na binuhay ng Panginoon na hindi natin nakikita. Kaya nga dalawang ginawa niyang buhay. Isang nakikita at hindi nakikita. Yung hindi natin nakikita ay mahirap para sa atin. Not unless kung meron kang third eye, makikita mo kung sino yung hindi mo nakikita ang tao. Maraming bagay. Kaya ang tao na nag-uumpisa pa lamang, aking mga kapatid, sa katuruan ng katotohanan, katulad ng mga naririnig natin, umpisa pa lang sila. Hindi pa nila nakikita yung talagang totoong tunay na salita ng Diyos na makapangyarihan, malakas, na walang bagay na hindi makokontrol ang kanyang salita. Napakakapangyarihan, napakalakas. Yung kandila na lagi kong ginagamit, aking mga kapatid, papatunayan natin ang ginawa ng kapatid na Norjay lang. Sa inyo, kapatid na Norjay, hindi niya, yung, di ba, kapatid na Norjay, naaalala mo kung ano yung naging sakit mo? Opo. Oh. Tawas lang sa kapangalan niya at kapanganakan niya. Kandila lang ang katapat, hindi na wala ng iba. Pati yung kapangyarihan niyan, pangalan, wala, hindi nakakabatid ng karamihan. Paano hindi ka maniniwala sa hindi mo nakikita na nangyayari sa iyo? Lalo-lalo na pagkakagalit mo. Iyan ang mga ugali ng Satanas, mga maruruming kaluluwa. Yan ang hindi natin nababatid at nalalaman. Kung tayo sapat na sa ating mga natutunan, hindi pa. Marami pa tayong dapat malaman at maunawaan. Yung mga may kaharap kang tao na hindi mo kilala at nagalit sa iyo at ginawan ka ng masama. Sino gumawa? Hindi yung tao na yun, kundi meron siyang kapangyarihan ng demonyo ng pinahirapan. Ganyan ang kapalaran ng mga tao nandito sa lupa na hindi naniniwala sa Panginoon. Naniniwala sila
sa salita lamang, pero sa kaibuturan ng kalooban nila at isipan, damdamin at kalooban, wala silang nakikitang tunay na Diyos na sa kanila ay naglala. Mga kapatid, kung kayo nga nag-uumpisa pa lamang, kung ako'y nasa kalagitnaan at ako'y binibigyan pa ng panahon ng Diyos, sapagkat bawat isa sa atin ay merong gagawing misyon sa buhay. Hindi lang sa ating mga anak, hindi lang sa ating mga mahal sa buhay, hindi lang sa mga taong malapit sa atin, bagkus sa lahat ng taong may kailangan ng ating tulong. Ito ang ibinabahagi natin sa nanggaling sa ating Panginoong Hesus. Hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Yung mga bagay na hindi nalalaman ng tao na nangyayari sa Kanya. At nalalaman natin, ating pinupunan ng kanilang kahirapan. Binibigyan natin ng kaginhawaan sa ginagawa ng demonyo na ito, na Satanas na ito na hari ng lupa, hindi hari ng langit, hari ng lupa na siya ang makapangyarihan dito sa lupa. Subalit, may mas makapangyarihan pa siya sa Kanya. Ang Panginoong Hesus na ating pinananaligan, pinasamba, pinaniniwalaan na siya ang lahat sa lahat. Siya nga ang kung naririnig niyo po itong salita na to, ewan ko lang si Brother Nojay kung narinig niyo, omnipotent, omnipresent, omniscient. Kaya alam niyo po ang omni, lahat. Yung present sa lahat, yung lahat niya, siya ay presensya. Lahat ng mga bagay na yan. Omnipotent, omnipresent, omniscient. Hindi, iba pa yung pangalan ng kaalaman ng mga ibang tao. Yung binigay niya sa akin, pangalan niya na hindi nababatid ng karamihan. Kapag binulong ko, aking mga kapatid, ito yung sa karanasan ko lang. Kapag ibinulong ko sa may karamdaman, lalong-lalo na yung mga bata, hindi nasasapitin niya kanyang, hindi na siya magkakasakit. Yan ang kapangyarihan ng pangalan niya na nagagamit sa kabutihan. Na siya na rin ang nagbigay sa akin at kaloob. Ibig sabihin, ang instrumento na isang tao na meron ng kaunawaan, kalinisan, ng kalooban, bibigyan niya ng kalakasan, kapangyarihan na nagmumula sa kanya. Sapagkat siya'y lahat sa lahat. Siya'y presensya sa lahat ng mga bagay. Kaya mahiwaga. Ang ating buhay dito sa lupa ay sakripisyo. Yung kaninang nabanggit, sakripisyo sa lahat ng bagay. Kapag hindi ka nagsakripisyo, hindi mo maunawan at malalaman ang takbo ng buhay dito natin sa lupa. Mas maigi pa nga yung mas mahirapan ka kaysa sa ginhawa. Kaya po, bagay lang po ito, aking mga kapatid. Ito lang yung karanasan ko na ibinabahagi ko sa inyo. Yung mga taong nangangailangan ng damay sa kanilang kahirapan ay ibinibigay ng Diyos. At inilalapit kung sino ang dapat nilang lapit. Maraming po salamat. Salamat po. Ngayon din, ulitin ko po sa inyo. Ang basbas ng may kapal ay sumainyo. At lagi nyo itong isinasakilap at isinasubuhay na meron kayong matapat na paglilipuran. Diyan lang kayo tumako at magkakaroon kayo ng kapayapaan, kapanatagan sa buhay. Matapan na pagkulit at ilang lumika ang laging nag-ahali sila at pag-uusap. Wala yan pagbaswanan. Ang basbas ng may kapal, ang basbas ng kagilangan at manalas sa Espiritu Santo ay sumayaw ang kalakasan, kagalingan sa iyong karamdaman. Kaginawaan, kasaganahan, parang kapayapaan ay lagi
sila sa pananabig ng kapal at mangyari. Sa bawat isa, mula kayo magpasipagkan, muli ang basbas ng kapal, ang basbas ng pagkinanalang, ang basbas ng banal na Espiritu Santo, sumayaw ang kapayapaan. Ang kapayapaan. Sa inahan, kagalingan, pananapan, ay sumayaw. Ako'y sa iyo, kaya ako yung tumayin sa Espiritu at katotohanan. Huwag bali, pananapan sa Jesus. Pagandang Salamat po. Salamat po. baka wala po tayo ng Saturday, Sunday kasi nandito yung aking in-laws. Pumunta sa bahay namin. Kaya bago sila pumunta, bumalik ulit ng stay. So next Saturday, this coming Saturday, next Saturday, sa same. I see you, I miss you, and I love you. God bless us all. Salamat po. Miss you. Salamat po. Salamat. Bye-bye. Bye. Thank you, Norge. Kuya Tony, Lydia, family, Derby, tsaka si Joy. Norge, Ken and Shushu, Goy. Love you. So, Bye po, bye. Bye.